ng matagal. Napakaganda, no? Pinapipili po tayo. Hallelujah. At depende po yung kung anong i-response natin. Sabi nga, hallelujah, kumuha po ako ng key differences, commitment and committed. Hallelujah. Commitment is a decision, while committed is a lifestyle. Hallelujah. Napakaganda, no? Committed is a lifestyle. Hallelujah. Sabi po dito, commitment is a covenant or a promise to follow God. Amen? And live according to His command. Kapag pinili natin ang commitment, ito po ay isang pangako o bibitawan mong promise sa Lord na to follow God. Hallelujah. And live, mabuhay according to His command. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang utos. Hallelujah. Committed individuals often demonstrate qualities. Wow! Like perseverance, discipline, and responsibility. Ito po yung nagpapahalaga ng quality, yung kahalagan. Quality matibay, hindi malupok, hindi mahina. Katulad ng perseverance, pagtitiyaga, disiplina sa sarili, hallelujah, hallelujah, at responsibilidad sa paglilingkod, sa paggawa mo ng desisyon sa buhay mo, sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, kunin po natin yung sabi dito na, today I have given you the choice between life. Kunin po natin yung choice between life. Hallelujah. Ano po ba yun? Sa Proverbs 3:5 and 6. Sabi po dito, hallelujah, follow God, choice between life. Hallelujah. Proverbs 3:5 to 6. Verse 5, trust in the Lord with all your heart. Hallelujah. Ipagtiwala mo ng buong puso pagtiwala mo ng buong puso. Pagtiwala mo sa Panginoon ng buong puso at do not depend on your own understanding. Hindi tayo dapat magdepende sa ating sariling pangunawa. Hallelujah. Pagtiwala natin sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah. Ang lahat ng ating ginagawa, hindi sa sarili nating kaunawaan. Kasi ang sariling kaunawaan po, as a human being, ito po ay nagbabago. Pero kapag kaunawaan ng Diyos ang inilagay natin, hallelujah, hallelujah, tayo po ay hindi magkakamali. Hallelujah. Sa verse 6, seek His will in all you do. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. And He will show you which path to take. At ipakikita niya kung ano ang dapat nating lakaran. Amen? Kapag pinili natin, hallelujah, ang kalooban ng Diyos, siya po ang magpapakita kung ano ang dapat nating lakaran. Amen? Hallelujah. Depende po kasi ito sa pagkaunawa mo. Ang pagkaunawa na kailangan po nating hihilingin yung heavenly understanding. Kasi po kapag heavenly understanding, kasama doon yung paglago, kasama doon ang transformation, kasama doon ang worthy living, nakasama po ang Diyos. Amen? Hallelujah. Pag committed ka naman, yung lifestyle mo. Ano yon? Ang lifestyle mo, hallelujah, yung gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Dahil sabi nga, binili tayo sa malaking halaga ng Panginoon. Hallelujah. Ng banal na dugo ni Jesus. Ibig sabihin, sold out na po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya wala na tayong karapatan. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Naibinta na ang buhay natin sa Panginoon. Naibigay na mula sa God the Father, binigay kay Lord Jesus, at mula kay Jesus, binigay naman sa atin. So, we are free
from the bondage of sin. Amen? Hallelujah. Dahil nga po, hallelujah, kapag inahanap natin ang kalooban ng Diyos, hallelujah, yung magkakaroon po tayo ng kapangyarihan, the power of commitment in walking with God. Yun lamang po yun eh. Powerless po tayo kapag hindi po tayo lumakad sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin na lubos na naiintindihan yung pangunawa, lalo na po sa sa commitment is a decision. Yung paggagawa ng mga desisyon na pag hindi natin sinangguni sa Panginoon, lagi po tayong palpak. Sometimes, tumatama naman. Kaya lang, karamihan po ay palpak. Pero kapag ang commitment natin ay sa Lord, lagi po tayong lalakad na kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At sabi po, ang verse na ito na Deuteronomy 30:19, hallelujah, ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa plano ng Diyos. Amen? Hallelujah. Surrender our own understanding. Isuko natin ang sariling nating pangunawa. Kasi kadalasan po, kapag ang tao po, hallelujah, nakapag-aral, laging abab yung isip niya. Laging, lalo na kapag nakikita niya na marunong ako dyan, may pinag-aralan ako. Laging naka-change of lagi yun. Kasi may pinag-aralan. Pero lahat po yan kamangmangan sa Diyos. Pero sabi nga ng Panginoon, tatawagin ko ang mga mangmang upang hiyain ang marunong. Bakit sinabi ng Lord? Kasi po mostly sa mga nakapag-aral ay mataas po ang pride. Hindi naman lahat. Bibihira na dito sa verse na ito, kapag pinili natin ang buhay, saksi natin ang langit. Makikita yung ating lakad, yung ating mga gawa sa mundong ito, kung tapat tayo hindi sa ating mga ginagawa. Mayroon man tayong kasama o wala. Only God lang ang nakakaalam kung sino tayo sa Kanya. Ang pinaka-importante po sa lahat, ang piliin po natin yung buhay. Kasi ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Ang buhay po natin sa kung hindi po nagkakamali, Philippians 3:20 yata yun, na ang pagkamamayan natin ay sa langit. Pansamantala lang po tayo dito. Ngayon, kung ang mga decision making natin ay nakaukit o nakasandal sa pamamalakad ng mundong ito, we are nothing. Wala po tayong kahihinatnan. Ang dunong ng sanlibutan ay hindi natin madadala sa langit. Pero ang dunong na makalangit, ang natin po nito ay buhay. Buhay na pagharap natin sa 2 Corinthians 5:10, sabi doon, lahat ng ating ginagawa, mabuti at masama, ay pagsusulit natin sa Kanya nang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa dito, may pagsusulitan tayo. Hallelujah. Ayun po yung nakakatakot. Kaya, I always prayer po kay Lord. Sabi kong ganun, Lord, make me a good servant. Ilagay mo lamang po ako sa iyong likuran. Kasi gusto ko si Lord ang nangunguna. Amen. Kasi kapag lagi siyang nangunguna sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kapag siya'y nasa unahan, kapag siya ay nag-step forward, pagbuhat ng paang ito, pag alis doon sa kanyang inaapakan, yun din yung susundan mo, yun din yung aapakan mo. Ibig sabihin, kung saan si Christ lumakad, yun ang susundan natin at yun din ang ating gagawin. Hallelujah. Walang pagsalang, haharap po tayo sa langit. Magsusulit tayo na may ngiti sa labi at payapa. At nakakasiguro tayo na tayo po, hallelujah, kung saan ang Panginoon naroon, doon din po tayo kasama. Hallelujah. Yung po ang ating pagsikapan, mga kapatid. Hindi po ito nakikita sa panlabas na anyo. Ang pinaka-the best, hallelujah, yung pinaka-ilalim
ng buhay natin na sabi nga, hallelujah, na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hallelujah, wala na tayo sa kahatulan. Tayo ang makapagpapatunay sa sarili mo. Ikaw, yung relasyon mo sa Panginoon, ikaw lang. Hindi ito nakikita. Ang Diyos lang po ang nakikita. Tagus-tagusan yung puso mo na bukas aklat sa Panginoon. At higit sa lahat, yung totoong pag-accept, yung pagtanggap. Hallelujah. Ano yung katayuan mo sa buhay? Ano yung katayuan ng pananampalataya mo? Ano yung katayuan ng pagkakilala mo sa Kanya? Kasi po kapag hindi po natin alam, hallelujah, na kilalanin ang Panginoon kung ano ang stand natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Nakakatakot po na baka doon tayo sa Mateo 7 ba yun? 7:21 ba yun? Na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit. Hallelujah. Kaya po, hallelujah, pagsikapan po natin na pagharian tayo ng pinakamalalim na relasyon sa Panginoon. Higit sa lahat, yung pag nag-step si Lord na nasa unahan natin, pagbuhat ng kanan, susundan din ng kanan mo. Pag alis dito, papunta sa unahan, yung kanan mo doon mo iaapak. Susunod lang po tayo. Hindi po tayo magkakamali ng decision sa buhay natin. At hindi po tayo magkakamali sa ating mga pananaw at mga pangunawa. Hallelujah. Di po ba? Hallelujah. Yun po ang napakaganda. Lagi kong pinananalangin. Hallelujah. Ay hilingin po natin sa Lord. Because until now, we are not perfect yet. Hindi pa tayo perfecto. We are under the process of the Lord every day. Pinaprocess po tayo ng Panginoon. Papunta sa kabutihan, papunta sa kabanalan. Hallelujah. Kaya, hallelujah, ang battleground natin ay palagi. Hallelujah. Kapag lagi po tayong pakumbaba, at higit sa lahat, yung inaamin mo sa sarili mo, ano yung mali mo? Yung po ang mahalaga dun. Yung pag-amin, Lord, ayaw ko nito. Ayaw ko ito, Panginoon. Alisin mo sa akin. Hallelujah. Yun po yung mahalaga. Surrender all to the Lord. Amen. Para makalakad tayo na kasama sa Kanya. Walang mawawala. Ay, choice mo, life, buhay. Di surrender mo lahat. Huwag tayong magtira na unti-unti. Kung kaya mong ibigay lahat, bigay mo. Kung hindi naman, step by little, unti-unti. Kasi kung di mo kaya na gawin ng biglaan, kasi ang biglaan kadalasan, parang yung papel, kapag sinunog mo, di ba, maningas siya. Pero habang sinusunog mo, unti-unti namamatay yung apoy. Kaya huwag po tayong masyadong apura. Na gusto nating hangarin ng isang bagay na hindi pa ibinibigay ng Diyos, doon po tayo sasablay. Kasi kapag ang Diyos ang nag-promote sa'yo, mag-level up ng Christian life mo, hallelujah, napakasarap. Hallelujah. Talagang sasabihin mo, Lord, here I am. I will follow you. Hallelujah. Sasabihin ni Lord, sige anak, diyan ka sa likuran ko. Sumunod ka sa akin na. O sige, ako'y lalakad na, sundan mo ako. Sige Lord, sige, step forward. Pagtanggal ng Panginoon ng paa, kung saan niya inalis, doon ko iaapak. At pag sunod naman ito, doon ko rin iaapak. Ibig sabihin, kapag bawat step ng kalooban ng Lord ay nasusunod natin, hindi tayo sumasablay. Dito ang Panginoon nag-apak, ay dito ka aapak. Kahit ano pong pagsisikap, kahit anong sabihin pa ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos, useless po. There is no power, there is no impact sa buhay. Hallelujah. Bakit nga po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo nagtsatsaga? Hallelujah. Perseverance. Bakit? Dahil ang nais natin, makuha natin ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay matyaga. Wala namang hindi matyaga na napunta sa mataas agad.
even mag-apply ka ng trabaho, kahit nakatapos ka ng mataas na antas ng iyong kurso, pag nag-apply ka, hindi ka agad ilalagay ng manager doon sa pwesto na yun. Susubukin ka. Iti-training ka muna. Ganun din sa Panginoon. Every day, tinitrain tayo ng Lord. Unang-una, yung ating aksyon. Hindi maikakaila po yung ating kilos. Pwede tayo mag-pretend na we are good, but in action, doon po tayo nababasa ng tao. Doon nila tayo natatanaw, ito ba talaga ito? Pero tingnan mo yung action niya, yung salita, ay yung lakad niya. Hallelujah. Pero kapag tayo po ay matyaga, nag-aaral ng salita ng Diyos, hallelujah. 1 Corinthians 6:19, kung hindi po ako nagkakamali, basahin po natin. Ano po ba yan? 1 Corinthians 6:19, hallelujah. Napakaganda po at yan po ay kasama sa aking teksto. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi na po tayo ang may-ari ng ating katawan dahil sabi po dito sa verse 20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ano yun? Ano yun yung ibinili sa atin ng Lord? Yung kanyang buhay. Yung kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay matubos sa kasalanan at malinis. Makapaglakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Praise the Lord! Hindi na pala tayo, kapag alam po natin ito, ang verse po nito ay nagpapalaala na hindi na po tayo ang may-ari ng ating katawan. Once na sinuko mo na ang buhay sa Panginoon, hallelujah, hindi na po tayo ang may-ari. Ngayon, kung hindi na tayo ang may-ari ng buhay natin, sino? Si Lord Jesus. Ngayon, kung siya ang may-ari ng buhay natin, bawat lakad natin, hallelujah, siya yung nasa unahan, sunod lang tayo ng sunod. Sige Lord, susunod ako. Sunod ako. Sa akala nyo ba, magkakamali pa tayo? Ito po yung pinaka-importanting muni-munihin natin sa buhay natin, pag-aralan natin mabuti. Yung pinakamalalim, kilalanin natin na tayo ay hindi na pag-aari ng sarili nating katawan, lalo na sa mga making decision. Lagi po tayong sasangguni sa Lord. Lord, tama ba to ang aking gagawin? Tama po ba ito? Mangusap ka. Kasi po, nangungusap po ang Diyos eh. Sino nakaranas na kausapin ng Panginoon? Yes. Ngayon lang po, nagkaroon po ako ng kaba sa dibdib ko. Kasi may nag-text po sa akin mula sa Bicol. Sabi niya, hindi ka nakasama sa senior. Sabi ko, sinagot ko, bakit? Anong valid reason? Kahit kayo maghalukay, wala akong pensyon na natanggap. Ngayon lang. Bakit ako, hindi nyo isasama? Anong valid reason? Sabi ko gano'n. Sabi ko, bahagi ng programa ng gobyerno, yan, ng presidente, hindi pira ng tao. Kaya sabi ko, I have to fight to claim ng aking pension. Sagot ko po doon sa taong nagpadala sa akin ng text. Pero nananalig ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, ito lang po ang aasahan ko. Na pandugtong kung sakali kami ni Mr. ay hahayo. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ngayon naman, doon naman po tayo sa kapag pinili natin ang buhay, hallelujah, ay pinili natin ang biyaya na galing sa Panginoon. Hallelujah. Love and obedience. Kapag pinili natin siya. Kasi siya yung buhay eh. Hallelujah. Kasunod doon. Ngayon, basahin po natin sa Psalm 112. Ang ganda po
ng nakalagay. Hallelujah. Psalm 112. Ito po ang pinanindigan namin mag-asawa sa Bicol nung kami po ay naroon. Talagang sabi nga, sa verse 1, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Amen? Amen. Mapalad pala tayo kapag tayo ay gumagalang sa ating God the Father at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Taos-puso, hindi pa kunwari. Hallelujah. Kasi kung pakunwari lang, ay para makita nila. Ano ba yun? Masigasig ako sa paglilingkod sa Panginoon. Ginagawa niya lahat. Pero hindi pala galing dito. Hallelujah. Pretentious spirit pala. So, sa verse 2, anong sabi? Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Wow! Kapag tayo pala ay gumalang sa ating amang nasa langit at taos pusong sumusunod sa kanyang kautusan, ang ating angkan ay magiging dakila, pati ang ating lipi ay magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Wow! Hindi lang pala tayo, kasama buong pamilya. Di ba nakakatuwa yun? Hindi man natin literal na kasama ang Panginoon dahil nangako siya. Lord, sabi mo sa Psalm 112, ganito sabi mo sa verse 2, ang kanyang lipi magiging dakila, pati maangkan ay may pagpapala. Yun ang sabi mo, Lord. I-quote natin sa prayer, Lord, yun ang sabi mo, ito ikaw ito salita mo ito, di ba? Ganyan po ako, kinukot ko yan sa prayer. Hallelujah. Kaya, bagamat hindi natin kasamang ating pamilya, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Lagi kong sinasabi, Lord, make a way for them. Hallelujah. Lagi ko po yung sinasama. Lagi kong hinihingi sa Panginoon. Kasi sabi sa number 14:28, ang mga bagay na iyong sinasabi at aking naririnig, iyon ang aking gagawin sa'yo. Amen. Lagi mong sabihin, banggitin mo. Sa pananalangin at paglilingkod sa Panginoon, kumuha tayo ng mga verses, espada kumbaga. Hallelujah. Kung ito yung ating hagdan para yung ating ang presensya ng Lord, maramdaman natin. Ito yung lagi natin. Mayroon tayong verse na idinudulog sa Panginoon. Mayroon tayong pinanghahawakan. Ano sa verse 3? Ano ang sabi? Ito maganda. Sabi niya, pagkatapos na ang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Verse 3. Ang ganda ng pangako. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Woo! Praise the Lord. Bagamat minsan para kang nag-aagam-agam, kasi hindi mo naman talaga makikita pa eh. Kung hindi mo pa nakikita, antay ka lang. Amen. Kasi sabi sa Hebrew 11:1, yung mga bagay na hindi nakikita, excitement yun. Big surprise yun. May dalang buhay yun. May dalang galak yun. Ngayon, kung nakikita mo na, tatamarin ka na eh. Kasi nakita mo na eh. Pero kapag di pa natin nakikita, lagi nating inuulit. Lord, sabi mo, number 14:28, Psalm 112, ganito eh. Naantay ko yan, Lord. Hebrew 11:1, mga bagay na hindi nakikita. Lord, di mo bang binibigay? Wait ka lang, anak. In due time. In due time. Pag gano'n yung response niya sa prayer ko, nalilift up po ako. Talagang, hallelujah, tumatayo po ako niyan, umiiyak, talagang grabe. Kapag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, hallelujah, we are walking with God. Ang buhay natin ay nasa Diyos na.
Hallelujah. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili dahil binili tayo sa malaking halaga ng Panginoon, yung kanyang banal na dugo. Amen. Hindi may iaalis. Nabili na tayo. So, panghawakan na natin. Amen. Kapag pinanghawakan mo po ang salita ng Diyos, bagamat, kumbaga sa matagal ang process na ibigay, mayroon siyang inaayos. Either na sinusubukan ka, kung magtsatsaga ka sa pananalangin, magtsatsaga ka na magtiwala sa Kanya, magtsatsaga ka sa pagsunod sa Kanya. Dahil kung ngayon, antimano, hiningi mo, binigay. Ay, grabe si Lord, binigay. Lahat hiningi mo, binigay. Doon po tayo makakalimot. Kapag ang isang bagay, hallelujah, sobra-sobra na, alalahanin po natin, hindi lahat ng blessing galing po sa Lord. Ang blessing po na galing sa Diyos ay may katuwaan at kapayapaan. Amen. Ang blessing na galing kay Satanas, problema ang dating. Kahiyaan sa tao, panlalait. Kasi kapag ang blessing ni Lord ay galing sa Kanya mismo, smooth yan. Bago ibigay sa atin, katulad na ng sabi ko, nasa unahan siya. Bakit lagi siya sa unahan? Kasi sumusunod ka, lilinisin lahat yan. Mga bakok-bakong landas, mga lubak-lubak, mga harang, tatagpasin niyang Panginoon. Sabi yan, anak, come, follow me. Malinis na ang iyong lalakaran. Wow! Malinis na. Hindi na tayo matitisod. Hallelujah. At sabi ng Diyos, ginawa tayong olo, hindi buntot. Para apak-apakan ng mga hindi mananampalataya. Tayo ang aapa sa mga gawa ng kaaway. Idudurog natin yan ang ating pa. Through prayers at pananampalataya. Amen? May time po ako na, pag ako po nananalangin at nagre-review, hindi po ako naka-steady, na nakatayo lang. May time po na akala mo may kaaway ako. Pag ako nag-review, lalo na nung kami ni Mister, nagalit sa amin yung mangkukulam doon, naramdaman kong pinalo ako sa likod. Nag-review po ako, may kasamang aksyon. In Jesus' name! Si Bata Jackson to, lumalaban po ako. Hallelujah. May time naman na stay ka sa isang lugar. Kasi pag nararamdaman ko na mayroong aali-aligid na masamang espiritu, nagtitindigan ang balahibo. Pero yung spirit ni Lord na galing sa Kanya, mararamdaman mo, para kang, papakiramdam ko, ang laki-laki ng babae na nakalutang sa tinutungtungan ko. Pero ang liit ko, pag gano'n na ang pakiramdam ko, grabe. Lord! Thank you, Panginoon! Yakapin mo ko! Lord! Ganon. Nawa, yun po ang pagsikapan natin. Total, hallelujah, may commitment tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Committed na rin tayo. Hallelujah. Binili na tayo. Ano pa? Tapos na. Lahat tinapos ni Lord Jesus. Wala na tayong gagawin pa. Ano ang kulang? Yung trust. Yung tiwala. Kasi hindi nga siya nakikita. At minsan, hindi po lahat ng oras nararamdaman ng Holy Spirit. May time na sabi ko, Lord, saan ako nakatayo sa harapan mo? Bakit parang ang layo mo? Pero hindi, nandyan pala siya. Tinitingnan lang kung ano yung gagawin. Kung ano yung action na gagawin natin. Ang sarap umiyak po sa Panginoon. Doon po ako na-build up sa Bicol nung kami po ay nandoon talaga. Grabe. Grabe talaga. Talagang sasabihin ko, grabe. Grabe ang Diyos. Kung magmahal, grabe. Grabe talaga. Hallelujah. Doon ko naranasan yung yakap ng Panginoon. Yung pagtatanggol namin sa aming mag-asawa. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, naku, Satanas, hindi ako natatakot sa alikan niya. Sipa. Pag nararamdam ko po tayo, suntukan kami, hindi ko nakikita. Sabi nga nung isang kapatiran, grabe si Pastora, parang may kaaway. Kasi po, talagang naramdaman ko yung kanyang hininga. Nung naramdaman ko ang kanyang hininga, nangatuto ko.
Ang ginawa ko, hindi ako nag-steady. Kasi parang papasok sa likod ko, parang bababa. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, Jesus, pak! Sa pangalan ni Jesus, pak! Lahat po, ginagalaw ko sa katawan ko. Hallelujah. Talagang ganun po talaga. Ginawa ko ang lahat. Sabi ko, Lord, samahan mo ako. Ikaw ang aking almas sa lahat ng pagkakataon. So, yun po, hallelujah. Ngayon, hallelujah. Ito pong Jeremiah 30 verse, Deuteronomy 30:19, nagpapaalala sa atin na magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Jeremiah 29:11. Lagi kong kinukot yan. Lord, sabi mo, ang plano mo sa amin maganda. Hindi para saktan. Lagi kong kinukot yan. Ang sabi mo, number 14:28, ganito ganyan. Ang sabi mo, Lord, sa Psalm 112, sa Luke 10:19, lahat na yan, binanggit ko. Lagi ko po yung inaano. Kaya ang sarap po na marami po tayong alam na almas panlaban sa kaaway na hindi natin nakikita. Kasi po, ang deceiving spirit, mahinhindin kung tumira. Lalo sa mga Kristiyano na talagang motivation by the Word of God. Hindi mo ito mararamdaman. But, mararamdaman mo ito kapag yung motivation na yan, sometimes, hallelujah, pag hindi tayo nakasunod doon sa apak ng Panginoon, mayroong nagpipray, Lord, ilagay mo, dito ka sa likuran ko. Sabi, pastor pa naman yung nanalangin, sabi ko, bakit sa likuran? Itulak ka pa niya. Sabi ko, dapat hindi sa likuran ang Diyos, sa unahan. Kasi napakasarap kapag ang Diyos ang nangunguna. Lagi tayong tagumpay. Amen? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Huwag naman ipagmalaki ng members natin. Ito si Brother. Yan nasa likod. Brother Omi. Sinusubaybayan ko yung kanyang Bagamat kami doon, wala po kaming wifi. Kadalasan wala. Pag nagkakataon lang. Hindi po ako masyadong marunong maggamit ng cellphone. Kaya minsan gusto ko man mag-in, hindi po ako maka-in. Minsan wala kaming padload. Hallelujah! Sabi ko, ang grabe, pandim kayo. This is the Rose. Patuloy lang anak, patuloy lang. Kasi hindi lang kayo dito gagamitin. Somewhere, sa iba pang lugar. Hallelujah. Hallelujah. So, ayun, ang plano ng Diyos, Jeremiah 29:11, alam niyo na po yun, no? Hallelujah. At tayo'y sumunod sa patnubay ng Diyos. Meron na nga patnubay, nakikipaghilan pa tayo, ito yung gusto ko ito yung gusto ko. Ang Diyos naman, sige, yun ang gusto mo, nakikipaghilan ka, bintawan ka ngayon. Nihila ka ng Panginoon, dito ka anak, follow me, follow me. Ay, ikaw naman, dito ako gusto. Gusto mo dyan, binitawan ka ngayon. Ano nangyari? Nung binitawan ka. Hallelujah. Yung papel, pag sinunog mo, di ba pag sinunog mo ang papel, naglalagablab. Pero at the end, unti-unting nawawala ang ningas. Huwag po tayong ganun. Masarap na yung Kristiyano ka, nag-umpisa ka sa maliit. Hindi tayo nag-apura. Dahil yung maliit na yon, pag naipon, small things, tulok ng salita ng Diyos, kakapal yan. Yun yung damit natin. Yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Na hinihila na tayo ng Diyos para sa kaligtasan. Tayo naman nagbibiglas, dito ako Lord kasi masarap dito, mayroon po akong gagawin. Hilain ka ulit. Hanggang 3 beses lang po magbigay ang Panginoon. Hila na naman. Hila ka rin. Hila naman. Pangatlo, yan ang gusto ko, bitawan ka nga ulit. Pag binitawan na, yung mga may pastor na ang galing magturo, mayroong mga kabataan na magaling lahat, aktibo. Pero at the end, parang papel na unti-unti na nawawala ang ningas. Huwag po tayong ganun.
Kung mayroon po tayong, hindi ang ating relasyon sa Panginoon, kung may problema, hindi maaayos ng ibang tao. You and God alone. Kayong dalawa lang ang mag-aayos. Hallelujah. Talagang sabi ko nga, ayan yung anak ko, sabi ko, anak, continue. Mag-serve ka kay Lord. Kasi pinagaling ka kapag ikaw ay lumayo, masigit pang ibibigay sa iyong karamdaman. Sumunod ka lang. Nangingitim na yan, ang dinala sa ospital. Pero thank God. Hindi ako naiyak sa mga tao. Lumod ako doon, ang dami. Tinitingnan nila ako, tinaas ko yung kamay. Tapos sinaplos ko si Babes 3 beses. Kumalma po siya. Nawala yung pagkaganyan ng kanyang katawan. Hallelujah. Tapos dito po, ngayon, dito naman po tayo sa blessing or curse. Sumpa o pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y depende kung paano natin tutugunin ang paanyaya ng salita ng Diyos sa atin. Dito sa Deuteronomy 30:19, dahil pinili natin ang buhay, pinili natin ang biyaya ng Diyos. Pag-ibig at pagsunod. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan po natin sa Psalm 119 verse 16. Ano po ang nakalagay? Hallelujah. verse 16. Ang haba pala. Pasensya na po. 16. Ito po sabi, 16, hallelujah. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Ganun po ba tayo? Kapag nagbibigay ng utos sa Panginoon, nasisiyahan po tayo? Nagkakaroon tayo ng peace of mind? Sabi niya, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Kasabay ng pagsisikap, hallelujah, na ito'y ating masunod. Mayroon tayong kasamang pagsisikap. Kapag ang Diyos naman po, nakita niya ang heart mo na talagang gustong-gustong gawin mo, nandoon, bubuksan ng Lord ang lahat ng bagay. Aayusin niya ang lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. At yan po ay mararanasan natin palagi. Sa verse 5, gayon ako umaasa. Umaasa ba kayo? Amen. Sa bigay ng kautusan na galing sa Panginoon na nakakalugod sa buhay natin? Amen. Gayon ako umaasa. Umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong pag-iingat. Praise God. Kasama pala ang pag-iingat sa pagsunod. Disiplina. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, mga kapatid, gusto ko pong ipaabot sa inyo. Ang Lord po ay nag-usap sa akin na darating po ang araw na unti-unti marami pong mawawala. Hindi po sila, magkakaroon sila ng antag doon, yung pagtabang sa pagdalo sa gawain. Ito po ay nakatakda. Ang tangi po nating gagawin, yung panalangin, na dahil tayo ay pamilya ng Diyos, na pinili niya na, nasa Kanya na tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ang dapat po nating gawin, mataimtimang panalangin. Taimtim na pananalangin kasi po, ang pananalangin po, ang siya pong kikilos sa bawat buhay ng tao. Huwag po nating walain. 1 Thessalonians 5:17, manalangin na walang pati. Kahit ka naglalakad, ano man ang iyong ginagawa, pwede tayong manalangin eh. Kahit ka may kausap na yung isip mo, connect to the Lord. Sa bawat oras, bawat sandali, connect to the Lord. Hallelujah. Kasi naman po, ang Diyos ang mag-aayos ng lahat. Kapag nakita ng Panginoon yung kadalisayan na gustong-gusto mo na laging ang presensya ng Panginoon ay maranasan, ibibigay
Hindi po ito ipagdadamot. Hallelujah. Yan ang gusto ng Panginoon. Matimtimang hangarin ng puso natin. Matimtimang panalangin, matimtimang pagdulog sa kanyang banal na trono. Amen? Hallelujah. 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 Ngayon, dito po sa committed individuals, kasama po dito ang dedication, paghahandog, sa awit 25:13. Tingnan po natin kung di po ako nagkakamali. 25:13. Ang buhay nila ay palaging sasagana, mga anak nila ay magmamana sa lupa. Sa mga masunurin si Yahweh, isang kaibigan, ipinaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Hallelujah. Pag-blessing po ang hinanap natin. Blessing na galing sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. At Proverbs 3:16-17. Hallelujah. 3:16-17. Ito sabi po, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan, at may bungang karangalan. 17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Pag tayo po ay nagpili ng buhay, pinili po natin. Di ba sabi, mamili ka. Buhay o kamatayan, biyaya o sumpa. Tayo ang magdidesisyon. Tayo, yung ating desisyon, nakaangkop doon sa planong ng Diyos. Kasi kung ang desisyon natin, hallelujah, nakaangkop sa desisyon ng tao, lagi po tayong sasablay. Tatandaan natin mga kapatid, hallelujah, meron po, Psalm 8:18, gusto ko pong basahin, hallelujah, pahabol, Psalm 8:18. 8:10. Hallelujah. Wait lang. 18:8 pa lang. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang sa 9, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Hallelujah. Ito po yung lifestyle as we are committed to the Lord. Amen? Hallelujah. Napakaganda po kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagpapalang galing sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po yun? Committed individuals, unwavering. Hindi tayo natitina. Kahit mga may pagsubok. Hallelujah. Lalo ngayon. Hallelujah. Na nakikita natin ang panahon, marami nang nangyayari, nakaganapan, mga hula. Ang iba po ay nangyayari na. Hallelujah. Ang layunin natin at ang pagpapahalaga sa pagsunod ay dapat nating gawin. Pagtsatsaga ayon sa kalooban ng Diyos at tayo'y manatiling motivated by the power of God. Amen? Sa Diyos lang po tayo manatili nang siya po ang magmamotivate sa atin. At responsibility, hallelujah, ang sabi po dito, taking ownership of their action and decision. Tuloy-tulua ang pagkuha ng pag-aari ng iyong salita, ng iyong mga galaw. Di ba minsan kasi yung galaw natin na ilalahad kung ano yung ating pagkatao. Kahit na may mga hadlang, ang kunin po natin yung action na galing po sa Panginoon. Hallelujah. No? Hindi po natin ito maikakaila. So, mga kapatid, hallelujah,
we are the power of commitment in walking with God. So, bantayan po natin yung ating sarili. Paano natin ito i-apply? Paano natin ito ipamuhay? Paano natin ito gawin sa buhay natin? Dahil sabi nga, commitment to serving the Lord. Yun. Kaya, bantayan po natin yung ating sarili. Kung tayo po mayroong mga kainaan, huwag po nating hanapin, huwag po natin, pagsikapan po natin na yung mga kahinaan ay mapunuan ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan po na yung sarili natin ay handog natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi sa salita, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa lahat-lahat po. Hanggang dito lamang po. Hallelujah. 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 Tayo po ay kantayin po natin yung pinantay yung nagkulang.